Okay na? 1, 2, 3. So, gusto ko lang pong i-ask kung ano po ba yung story behind ng Project Aral? Okay, so ang Project Aral ay alam naman natin na it is a national project. Ang pinaka-aim talaga ng Project Aral is to cater yung learning loss ng mga estudyante. Kasi 'di ba remember, meron tayong ilang taon na pandemic wherein ang mga estudyante ay more of modular type lang na exam, ng mga activities and all. So, dahil doon, most probably nagkaroon ng gap pati sa reading ng mga estudyante. So, kaya hindi siya ganun na practice yung mga reading skills ng mga estudyante natin. So, ang aral ay nagra-run siya. Actually, kung ang i-base natin ay yung module, meron kasi siyang workbook wherein merong 4 weeks sa Filipino and then 4 weeks din sa English. So actually, kami ay nasa week 2 or week 3 na ng English. So tapos na ang aming Filipino. Kumbaga lahat ng identified struggling readers namin sa Filipino, na-cater na namin siya nung mga previous month. Actually, we started September 2025 eh. Parang, if I'm not mistaken, September 22, parang ganon. So, lahat ng teachers ng English and Filipino and even other subject teachers, umattend kami ng mass training dito sa 13, sa district ng 13, para maturuan kami kung paano yung proper process ng pagtuturo sa mga estudyante. Kailan po nag-start yung sa Pilipino na project? Ah, Kailan po nag-end? September 24 siya 22 actually siya nag-start. Tapos, parang nag-end siya this November lang. Although 4 weeks kailangan niyang na matapos. But then, dito kasi sa school, very busy talagang school namin. Marami mga activities na ginagawa dito na puputol yung time namin. Pero we make sure na talagang tinatapos namin yung weeks na yon. So, kung sa iba, one of our best practices ay yung minove namin yung oras ng aral. Kasi before, or dun sa napagmitingan namin before, ang aral talaga ay ilalagay namin ng 3 to 4 p.m. Pero dahil nga meron kaming history na yung intervention namin ay 3 to 4, medyo pagod na yung mga estudyante eh. So, kinausap namin yung principal na why not ma'am, gawin natin siyang 7 to 8 a.m. tuwing Monday hanggang Thursday. So, nakasanayan na ng mga bata na attendees ng aral na sila ay pumapasok na maaga ng 7 o'clock to 8 para magbasa. Yung dun po ba sa project niyo na yun, sa Pilipino, sa tingin niyo po ba may naging progress naman? Oo, as in meron naman kasi meron talaga mga estudyante na as in from minimal lang yung words. Actually, sa Filipino wala masyado eh. Konti lang talaga ang attendees ng Filipino. If I'm not mistaken, sa grade 9 nga, parang siyam lang siya. Only that, nung nag-exam sila ng GST tsaka yung individual, medyo mababa yung group screening test ng PhilErie at saka yung individual exam ng PhilErie. Kasi hindi namin dapat binabago yung result. As in, kung ano yung nakuha ng bata, raw score nila, yun talaga. Walang kailangang i-edit or baguhin. Kaya lumalabas talaga na maraming estudyante. Hindi namin alam kung ano yung naging problem nila, pero meron talaga mga estudyante na as in mababa ang result ng exam. Ano po yung progress yung ginamit niyo para malaman kung saan po mahina yung bata? Meron kaming group screening test. Yun ay parang about comprehension. Tapos meron din kaming oral test na pinapabasa one-on-one ng teacher yung mga estudyante. So, yun yung process namin. Kapag mababa ang result nila sa comprehension, tapos marami silang miscues sa oral test, sa oral reading test, most probably